5, 4, 3, 2, 1, and yes, we are live today. Okay, so today is the 9th of December 2025. Okay, here in my location, let's do 6 o'clock in the morning. And hello, hello, hello. Welcome to my live and welcome everyone. Welcome. Oh my gosh, I'm so excited. Okay, so um another beautiful Tuesday, everyone. Another great day or great evening. Good morning, good afternoon, and good evening, everyone. Rena here again. And yes, we are live today. Okay, so welcome, welcome, welcome. I would like to take this opportunity to say thank you to all my followers who follow my page and also my new and old followers. Thank you very much for your time. Thank you very much for taking your time, spending your time, liking my post, and also thank you. Salamat kayo. Salamat kayo. Okay. Okay, so, oh my God, I'm so excited. After how many weeks? Just now I have my live. Okay, so I'm so excited. Okay, so welcome, welcome everyone. Okay, so for today's episode, okay, so I promised last time that I am going to supposedly have my live like first time live. Okay, so it is Magtagalog tayo. Okay, so English. But then you know what? I have a follower who asked me if I can do live in my dialect. Okay, so uh, okay, let's see. Okay, so episode is this is all about the question and answer portion. Okay, this was brought to you by my Rina Soto at rinasoto.com. Okay, so yes, for today's episode is very, very exciting, very challenging, and very informative. Okay, question. Time pa. Okay. For example, would you be willing if okay, see, okay, so halimbawa, okay, let's do the halimbawa thing. For example, let's see if would you be willing or halimbawa kung if there is a chance, okay, let's say um if there a chance na gusto mong baguhin, if there are chances na gusto mong baguhin ang buhay mo, would you take it? Okay, this is gonna be like a miss you question and answer portion. Okay, so would you take it kung halimbawa there are chances or there is a chance na you're going to or there is a chance na bago or baguhin ang buhay mo? Of course, it is because on and so forth. Definitely, absolutely, yes, right? It is. So the answer is yes. Definitely yes. Absolutely yes. Why? Sa sitwasyon ngayon, sa ating buhay, sa sitwasyon, like as we observe the surroundings, hindi na madali. Okay? So ganito kasi yun. Halimbawa, if you are planning to do some business. Okay, let's say pag gusto mo ng sari-sari store. Of course, you do have a lot of objective, you do have a goal. So ano ba ang pinaka-goal mo kung halimbawa gusto mo ng magnegosyo? Of course, may pinaka-concrete ka na reason why magnegosyo ka. Okay, so of course, you do have the feasibility study, you do have the planning, you do have, marami kang naisip. Okay, so halimbawa, kung mag-ano ka ng
let's say if the first thing that you need to do, okay, so the first and foremost that you need to do is um kung halimbawa plano ka ng business, ang una mo talagang isipin is ano kaya ang negosyong pwede kong gawin? Ano kaya ang negosyo na pwede kong simulan? Yun talaga, di ba? So the thing is, you are thinking those things if ano ba ang una mong gawin? Kaya mo ba to? Ano ba ang mga hakbang na gagawin ko? Mataguyod ko ba ito ng mag-isa? Am I going to survive this? Am I going to go through with this by my own? Diba? So those are the question na naglalaro sa isip mo talaga. Kasi naisip mo, ano kaya ko kaya? Kaya ko ba to? Here's the thing, as long as alam mo yung kailangan talaga na ano ba yan sa Bisaya? Sa Bisaya kasi is musalig ka sa inyong kaugalingon. You have to trust yourself. You have to trust your instinct. Ganun talaga. Because if you don't trust yourself, kung wala kang ano sa sarili mo, wala kang believe sa sarili mo, edi wala talagang mangyari. 'Di ba? That's really the important thing. At saka ganito yon. So mag-isip ka, ano kaya mga negosyo ang pwede kong gawin na akma sa mga ano ko, um, mga vision ko, sa mga gusto kong mangyari, gusto ko sa buhay. Ganito kasi yun. Ako, mula nung bata pa ako, when I am in my elementary years, I am very, 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 um, basta one, I am very, engaged na ako sa mga business. Kahit maliit na bagay. Alam mo yung tira-tira, yung magluto ka ng kamay, tapos anuhan mo ng, yung mga sugar, yung mga latik, tawag doon, kinugay. Tapos lagyan mo lang ng lubi, tapos ilagay mo sa bani, tapos ganun, ibenta mo, magbili ka doon sa lungsod, doon sa aming bayan, magbili kami ng mga, alam mo yung tawag doon is papel de hapon, o ilagay doon, tapos gupit-gupitin, tapos pagkatapos niyan, i-divide mo yung si tira-tira yun. When I am in my elementary years, I did that. And kasi gusto ko may pera eh. Wala akong magawa, gusto ko mang pera. Tapos, when uh, during our like weekends, you know what we did? Mamagol kami kung ano ginagawa sa buhay namin. Ganon. Tapos, ibang araw naman, doon kami sa mga gilid na gilid ng dagat. Ngunit kami doon ng mga kasi gusto naman ng pera eh. Di ba sa hirap ng buhay din, di ba? Di naman tayo pinanganak na, So, igo-igo lang talaga tayo, di ba? So, the thing is, mulat na ako even in my younger years, even in my, maliit pa ako. So, mulat na ako hanggang nag-high school, hanggang nag-college, sa university ka hanggang nakarating ako dito. Ano naman pang iisip ko? So, ganito yon yung parang, minsan, alam mo kasi yung mahilig ka magrisgo kung ano ang, okay, sige, gusto ko to, pasukan ko ito, gusto ganito. Lahat na lang pinasukan ko. Isa na lang talaga dahil hindi ko napasukan sa buhay dahil yung magbuga ng kalayo dahil naglakat sa ulong dahil yun na lang talaga dahil hindi ko nagawa sa buhay dahil yung mag-um ng kayo dahil yun na lang talaga. So here's the thing. Once na nag-isip ka ng business is ang dami mong maisip, ano ba talaga ang akma sa budget mo. Hindi naman pwedeng magnegosyo ka na walang budget dahil kahit maliit lang na bagay, kahit maliit lang na amount, at least you do have your pang-startup mo, di ba? So una talaga sa lahat, ang pinaka-importante once you are thinking for a business, once you are planning for a business, is kailangan yung mindset. Yung talaga the presence of your mindset is really very important. Like you have the growth mindset. You should possess that kind of quality. You have the mindset, the growth mindset. Very important. Bakit? Kung wala kang mindset, paano mo yung ilakarin yung mga business, yung mga negosyo, di ba? Paano mo yan? Kasi kailangan, you have to face the risk. Okay? You have to face the risk na ito, kailangan ko to. Alam ko kung ganito ang mangyari, ganito ang sitwasyon, alam ko kung paano
paano ako, saan ako dito maglusot, anong gagawin. Ganun yun eh. So the thing is, you have a mindset, a growth mindset. Okay? Para sa pag ano mo ng business mo, na mag-plan ka ng business. And then the next is yung very important, you have to come out from your comfort zone. Kailangan mo talaga lalabas sa comfort zone mo. Bakit? Hindi ka naman pwede dahil na magnegosyo ka dahil tapos doon ka lang dahil maghilata dahil mas lalo na pag physical store. You cannot be just in your room and then let the store open without your presence. Oh well, it's okay if you have your uh, katiwala, mga ganyan. But if you are running like a physical store by your own, ikaw, hindi pwedeng wala ang presence mo. It should be you have the presence of yourself. 'Di ba? Kasi na pwede mag-open yun doon dahil sa tindahan dahil tapos ikaw dito ka nagtungit ka dahil tapos di ba mga ganyan? Kailangan needs your support. Kasi siyempre pa may nagpalit doon dahil pag halimbawa you have your let's say you have your sari-sari store. Pag nagbili doon ng betsin dahil hindi mo pwede rin dito ka sa kabila dito tapos nagkano doon ng betsin dahil sa doon tindahan dahil tapos ano mo lang doon dahil pagkuha na si kuha ka lang diyan. Hindi mo pwede ganyan. Okay? So ganito kasi yun, kailangan lalabas ka sa comfort zone. You have to come out in your comfort zone. Hindi ka pwede. Kailangan talaga you have to have a firm decision. Okay, kailangan ito na to. Kailangan you have a firm decision na mag-run ka ng business. Kasi bakit? Nakaano nito eh, nakasalalay yung ano mo dito eh, yung kabuhayan showcase mo. 'Di ba? Kasi pag halimbawa, you have to accept it na may mga consequences or there are hindi mo talaga magugustuhan at first kung lalabas ka sa comfort zone. Siyempre, for example, lalabas ka, ganito yun. Once you start your business, halimbawa siyempre, halimbawa kung may halimbawa, mahilig ka sa, lang this is only a sample. Like for example, siyempre mag-adjust ka. Although may time ka naman talaga na magpasyal-pasyal, but may limit na yan. Halimbawa, you have a business, okay, let's say, ang lakas ng business is, halimbawa, let's say Sunday. Yun talaga ang galaan mo. Let's say, let's say, ang pasyal mo is, kasi yun ang magandang ipasyal kasi marami kang tao makikita, pasyal ka. So, ang pinakamalakas na bintahan dahil, pag halimbawa, sabihin na natin dahil may store ka, physical store, let's say, sari-sari or whatever, na inano mo, na nag-up ka ng business. Then, pinakamalakas dahil is ang let's say, is ang Sunday day. Yung si Sunday day, yung pala ang time ng ng go out escapade, ng getaway escapade, yung palang time. So you have to adjust, you have to minimize your mga lakad mo, i-minimize mo na yan kasi it's yan aalis ba ako? Mag-getaway escapade ba ako or dito muna ako kasi dito ang daming bumibili. Yung mga ganun. Ganon kasi kung halimbawa kailangan marami kasing bagay, there are lots of comfort zone na pwede mo talaga when it comes to business na pwede mo siyang hindi mo naman sabihin i-give up but you have to minimize those transactions na mga pinagagawa mo halimbawa. So, yan. Kailangan halimbawa, let's say, yung mga lakad talaga, yun talaga kadalasan. Halimbawa, may mga party-party ka na atinan. Kung wala ka pang business,
kung wala ka pa, hindi ka pa nag-put up ng mga business, ano ka, okay, siyempre may nightlife ka, ganito, ganun. Pero pag ano ka na, kailangan talaga come out ka sa comfort zone. Okay, hindi na po ito ang gagawin ko. Ano na, I have to minimize my lakads na kasi may ano ka na eh, may negosyo ka na. Although, sa start lang yan. But, pag nag-grow na yan, ay dahil, naku sabihin ko sa iyo, dahil, naku dahil. Diba? Pag maganda na ang takbo, pag medyo okay na, ay naku dahil. So, pwede ka na. Kasi, ang comfort zone is, sa start lang yan. You have to adjust, you have to, yung, mag-ano ka talaga, yung aralin mo pa, ano yun talaga yan, you have to, yun, kailangan mo um, i-ano yung sitwasyon kung baga mag-ano ka, ano talaga lahat, nakaplano lahat, naka-adjust lahat. So yun, halimbawa, okay, let's say, mabilhin ka. Gusto mo, hindi, let's say not bilhin, you're going somewhere, okay, gusto mo magpunta ng Boracay, may negosyo ka. Okay, ipagpaliban mo yan. Mga ganun-ganun sa kanila kasi ganito ganyan. Parang ganun. Tapos another example ng comfort zone. Yung comfort mo. Halimbawa, sige, manegosyo ka. Hindi naman pwede dahil halimbawa, nagnegosyo ka dahil tapos dahil tulog ka ng tulog dahil hindi naman pwede dahil kasi ang mga tao doon dahil ano ba to? Saan ba ang klaseng tindahan ito? Anong oras ba? Anong petsa na? Anong petsa na magising ang may-ari? Di mga ganun. O di ba, relate tayo niyan. Kasi halimbawa tayo, magkarakala tayo. Kung halimbawa may puntahan tayo doon, tapos bibili tayo ng importante, tapos sabihin natin, tagal mo ito magising na, anong oras ba ito mag-open itong tindahan na i-take? O di ba, yung mga ganun. Yun din, kaya lahat ng sitwasyon, relatable, nakaka-relate talaga tayo ng mga ganung bagay-bagay. So yun, marami siyang dalan. There are lots of examples of comfort zone na pwede mo talaga siyang i-give up at first. At first lang yan. Pero pag naging okay naman, pwede unti-unti ka nang babalik doon sa nakasanayan mong mga gawain. Ganun lang yun. Okay, so next is you have to be firm. You have to be firm sa decision mo. Ito na talaga. Pag hindi ako dito mag-click, okay, sige dito. Pero dito muna ako. Aralin ko to. Kailangan tirahin ko to. Kailangan anuhin ko lahat ng mga paraan. Kailangan lahat talaga aral. Anuhin mo talaga yan. Tapos, ang inaano mo talaga dyan is yung yung dedication mo na okay, sige dahil ito tingnan natin. Pero kailangan kasi ng mga ganong bagay-bagay. Anuhin mo mahanda ka. Kaya nga risky if you are planning or if you are start in a business. Ano talaga yan? You have to risk. Okay, next is halimbawa. Okay, doon na tayo sa mga comfort zone. Okay, ganito kasi yun. One of my reason, halimbawa, bakit ako, kasi dito na tayo sa mga reason na if there are chances na baguhin ang buhay mo or baguhin yung lifestyle mo, would you be willing to take it or what to change it or what, of course, di ba? So ganito kasi yun, ang buhay kasi is hindi tayo pabata. Okay, so that's why we have to plan what's gonna be the best thing that we are going to put up, like a sustainable business na pwede natin siyang nagagawa ng hanggang sa pagtanda. Yung mga ganun, yung sustainable na will last
a lifetime or longer na, day, hindi tayo pabata ng pabata, day. Patanda tayo. Okay, sige, ganito kasi yun. Halimbawa, let's say, sa work. Okay, sa work. Before nung nag-work ka, proud ka na halimbawa. These are the reasons ha. These are some reasons why we if we want to change our life or we want some changes in our lives or are we let's say are we am I or are you willing to take it or to take some changes? Okay, so there are reasons that or may mga rason talaga na ah, gusto mong itaguyod ka. So marami kang reason din na kumaharang. Why? First is yung time. Halimbawa, yes, you are planning. Yes, you are very what's this business minded, but you know what, there are some instances na hindi mo kayang itaguyod. Bakit? You don't have time because you're working full time. Plus you do have, for example, I'm here in other country, this is a foreign country. Okay, so I'm here, so syempre ang iniisip ko dito hindi maglayda-layda, dahil ang isip ko dito ay magtrabaho here, trabaho there, trabaho everywhere. Yun kasi bakit? May pamilya ako sa Pilipinas, may mga magulang ako, may pamilya ako, may, let's say, may mga kapatid ako, or whoever am I supporting. Di ba? So, yun ang iniisip mo. So, if you are planning to have a business, parang, hala, anong gagawin ko? Pag may business ako, makaya ko ba yun? O sige, sa Pilipinas, sabihin lang natin, o sige, mag-put up ako dyan. Pagkatapos ilang weeks, okay pa tayo ngayon. Pagkasunod semana, dahil wala na dahil, tigukers na dahil, si business dahil, bakit? O walang nag-manage. Hindi siya maayos pagka-manage. Bakit? Sino? Sino mag-manage? Wala. Eh, ikaw andito ka. Pinaubayaan mo doon. Ang mga tao doon, hindi mga business-minded, hindi mga mahilig. Basta, gagawin mo doon. Kaya nga naman pagtitilokin mo yung mga yun. Di ba? No, right? So, ikaw naman dito, alam nga naman, magdara ka na, wala ka, chill ka na lang. Yan na lang talaga. Why should you, hindi, yun ang sitwasyon eh. So, ang una talaga is, siyempre andito ka. Nag-isip ka ng business. Anong gagawin mo sa business? Hala, gusto mong mag-business kasi bakit? Marami kang reason. Sige, let's say you are at work. You're working. You work double time. You work double shift. You work part-time, 1 to 3. Okay, let's say where you're not working like 5 jobs, 3. Okay, the least is 3 jobs, 2 jobs. Makaya mo pa kayang mag-isip ng business? I don't think so. Bakit? Saan pa doon isingit? May 3 jobs ka, 2 jobs. Itong isa pang 2 jobs mo, sakit sa ulo. Yung isa pa, mas lalong sakit sa ulo. Yung isa pa, mas masakit ang ulo mo doon. So, di ba? Kasi inaano mo yung kumbaga, hindi siya madali. Di ba? Yung sitwasyon mo, okay, sige. Ang laki ng isip mo, sobrang laki pa sa universe yung isip mo na magpunta ka ng business, ganito, ganyan. Pero paano mo siya itaguyod? Paano mo gawin? Wala kang time? Okay, let's say may time ka. Maliit na konti. So, paano mo siya ilakarin? So, halimbawa, okay, sige. Sa financial. Sige, sabihin na lang natin. Inano mo hinati-hati. Dala ka pa sa Pilipinas. Ganyan. Katapos, yun lang. Di ba? So, hindi mo talaga siya pwedeng, kasi ako nagawa ko na yun eh. Sabihin ko sa inyo, pagdating ko, ganito kasi yun. Dumating ako dito ng Canada, mga, let's say, 2009. Ang dami kong inisip, ganito, ganyan. Dating dito, day. Wala talagang magawa, day. Bakit? Sige, nagawa ko yung iba. Pero hindi talaga siya mag-work. Bakit? Kailangan mo talaga siyang i-focus ng ganito. Lahat na. Sabihin ko sa inyo, hindi sana lang hindi ko nagawa sa buhay. Yung magbuga ng kalayo na nikalatid sa bulungbong, yun hindi ko nagawa sa buhay ko. Yun na lang talaga. Okay, so lahat nagawa ko na yun. So pag halimbawa sa work naman, okay, let's say sa work. Sa work kasi, ito ang mga reason na may mabago. At saka,
ang gusto mo talaga mabago is mag-ano ka sa, you need to have a side hustle, okay? So, para medyo maiba naman at saka may changes, okay? So, sa work naman kasi, hindi ka pwedeng habang buhay mag-work. Alam mo yan. Bakit? Hindi tayo pabata, tayo ay patanda ng patanda. Bakit? Let's say before, okay, sige, nag-commute ka, you took the bus every day, and then, itong lugar na ito is winter time, tapos may mga slippery pa when wet, sige. Habulan dito, day. Maghabol ka ng maghabol, day, sa bus, day. Kung mamiss mo yung oras, day, mamiss mo yung bus, day, naku, day, kawawa ka, day. Diyos ko, day, manggahi, day, yung mga papangig, day, dyan, kasi sa sobrang lamig. Sige. Well, kaya yan, walang problema. You can still survive those kind of situation because you are still young. Di ba? No question. Sige, nag-work ka, nag-work ka ng work, tapos galing ka naman sa 3 jobs mo, may 3 jobs ako eh, 2 jobs ako eh. Walang problema. Walang problema, okay pang katawan. Pag uwi mo, banjos-banjos lang yun ang ipikasin. Walang problema kasi okay pa. Pero hindi habang buhay, ganyan ang sitwasyon. Bakit? Sasakit na. The more ka na may work, the more ka na may jobs or what, parang patanda ng patanda yung katawan mo kasi parang na-over, ano na siya ba? Nag-aod na sa Bisaya pa. So yun ang problema, 'di ba? So excuse me. So marami kang work, marami kang trabaho. Ganito kasi yun eh. Sa work kasi napaka ano natin talaga, napaka-devoted. Aga tayong gising. Pero sa katagalan dahil gising mo, yung morning shift ka, katagalan gising mo dahil magano ka talaga dahil halimbawa, sakit na mas likod din, kapagod, gising na magising na maaga. Yun talaga ang ano, yun talaga ang maisip mo. Uy, gising na naman. No? So, nung una, excited ka kasi, bago pa ako dito nag-work, pa ito nag-work. Pero dahil sa katagalan dahil, napagod ka na dahil. Mag-isip ka na, sana man lang kung may iba kong trabaho na ano hindi masyadong banat ng boto o ano kasi mas lalo na sa trabaho namin na para kami nagpasa ng kupras. Di ba? Madali lang sa amin yan. Di ba? Para ko na ako, mga naragko ng aming mga masil. Mga masil. So yun. So at ito pa, so kakantay mo doon. Nung bata-bata ka pa dahil, makipuntis ka dahil, takbo dahil, sa bus dahil, habol-habol dahil. Sige, wala ka. Ako winner ako. Pinaka-winner ka doon. Wala talaga makailog sa'yo dahil. Ikaw talaga nangon na doon dahil. Sakay ka dito dahil sa bus dahil. Ikaw talaga nangon. Ano problema? Winner ka talaga. Ikaw first honor. Sa Tagalan dahil, hindi mo na mahabol ang bus dahil kasi nagkika ka na dahil. Kasi diba? Hindi kasi habang buhay na tayo ay malakas. Okay. Sa katagalan ng ating mga kasukasuan ay talagang bibigayan day. Diba? At isa pa, sige, gising tayo. Napaka-aga natin magising. We are the earliest one to get up and then we are the late na mag-uwi. Diba? Kasi napaka-devoted natin sa ating work. Double shift, 3 shift, 16 hours of work. Halaga, dude. Sige. Pagdating doon, higop-higop sabaw lang dahil. Higop-higop kape dahil. Tinapay dahil. Kasi dahil nag-save dahil. Tapos napaka-punctual dahil. Napaka-very early in the work. Halaga, dude. Pagdating doon, pagka nag-tumbling ka pa dahil. Lahat ng ginawa mo punctual, lahat ginawa mo basta devoted tuyo ka doon. Dami mong hours. At the end of the day, saan punta? Nandun lang sa kumbaga sa buhisan. Well, that's okay. Because that one is it's a half-half. No problem. So, ang problema kasi doon is kwenta ka na day. Kasi dami mong pick up eh. Pick up here, pick up there, pick up everywhere. Tapos,
Ano ka doon? I have lots of pickups today because, call in yung isa. Anong problema yan? Ako, pasok. Tapos, ito na, punctual. At, ito na, day. The moment of truth na. Sus, day, ang sobra, day. Pang siumay naman lang, day. Kasi sa bills, day. Ang bills, day, is ano, taga-liig. So, ano pang gagawin mo? Di ba? So, doon talaga papasok ang, diyan talaga papasok ang ano mo, yung parang namomotivate ka. Ano kaya ang gagawin ko? Diyan talaga papasok, maniwala ka. Diyan talaga papasok. Pag halimbawa hindi, pag halimbawa may mga ano doon sa, wala eh. Diyan talaga papasok. Ano, ganito lang ba? Lagi. So is this the life that I want? So is this the life that I dream of? So is this the life that I ang pinapangarap? Parang hindi, 'di ba? Kasi ang sabi mo, ang gusto mo kasi is, ay, pagtapos hindi masyadong mag-work. Okay, okay, given na may work ka, pero ba't gano'n? Ba't parang paycheck to paycheck pa din? Ito, mas lalo na pag nagsinumbagay dahil mga bayarin dahil. Naku, dahil, Jesus. Ay, nako. Pag nagsinumbagay sila dahil, lihay ka dahil. Yun dahil. Sobra dahil. Andun siyumay dahil. Palit, bili mo siyumay dahil. Yun na talaga. Ganun ang sitwasyon. Ganun at ganun talaga ang sitwasyon. Pag hindi ka maghanap ng paraan na para mabago ang buhay. If you want to stick on a situation that no changes, same routine, that would be the scenario repetitively. I'm telling you. Unless, 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 siguro kung mga ano tayo, mga contractors. Okay? So, ganun. Yung kahit nag-work hard ka na, you're so devoted, you're very, dedicated, you're so, your passion, dedication, and so on. Ganun pa din. Same. Whatever you earn, yun lang talaga. Pwede mong bit-bitin. Walang sobra. Sobra, dun lahat sa, ganun naman. Tapos, another reason na gusto mo talaga na mabago ang buhay mo na mabago mo na medyo makayahay is yun talaga yung may time ka. May freedom. You have your unlimited time for your family. Like, let's say, okay, so, kasi ganito kasi yun. Halimbawa, mas lalo na pag may mga magulang kayo. Mas lalo pag magulang tayo. Let's say, dahil hindi dito. Kasi pag halimbawa sa Pilipinas naman, iba talaga ang kausap mo. Let's say, family back home. Mag-usap talaga tayo, walang oras-oras. Pero pag may trabaho ka rin, office sandali na kasi ano pa ako, dito pa ako, ano pa ako rin. Ganun pa ako, tatambling pa ako dito. Saka na tayo mag-usap. Saka na tayo mag-usap mga pa. O, sige. Kasi 1 minute, mga ganun. So, kahit kasi konting oras, tinitreasure natin. So, how much more na kung marami kang time, di ba? May time to work, may time with your family, and so maglalay na ka, hello here, hello there, hello everywhere. So, dahil limited ang oras mo, limited ang time mo, so hindi ka pwedeng magpagpatan kasi work, di ba? Yun, time. Yun talaga ang pinaka-reason, unang reason bakit if you have the chance na change is, at
first is, wala ka talagang ibang maisip kung, kasi kung halimbawa, nag-work, ganun eh, doon din papasok sa, ganun din. Wala talaga ibang kundi side hustle. Yun talaga. Okay, so, time for family. Yun ang mga reason. Kung gusto mo mabago at ano yung dapat mabago. Ano yung gusto mo makamit sa buhay kung may pagbabago man. Yun. So, sa mga sitwasyon na gano'n, sa mga ano na yun, sa lahat ng yun, ang sagot is, you have to start a side hustle para maibsan lahat at masagot ang lahat ng tanong mo at lahat ng pagbabago na gusto mo. Doon mo lang talaga makikita. Di ba? Kahit maliit na bagay. Okay, so yun. Una, if there are chances, again, na mabago ang buhay mo, yes. Sa anong paraan, sa anong kadahilanan, at sa kung paano talaga magagawan mo ng paraan. Yun talaga, walang iba. You have to have your own business. Okay? Me, what I did is I have to motivate, I have to encourage myself to start a business. Talaga, inano ko na talaga yun. I have to, okay, kailangan, ito na talaga. Kailangan. Kahit andito ako, ang dami kong ninegosyo dahil, nagnegosyo ako rin, mga bag dahil, negosyo ko rin, mga lahas dahil, iba ba yun, ako. Ang dami kong bag dahil, iba dahil, hindi na bayaran ng iba dahil, yes. Ang daming mga utang, mga ganun. Hindi mo pwedeng, kumbaga, lahat pinasok mo, lahat inaral mo, may nag-work, may hindi, yung ganun. Kaya nga you have to face the risk. You have to accept the risk kasi ganun talaga ang business. But, itong business na pinasukan ko, you know what? I have only three reasons why I started this business. First is gusto kong, yung alam mo ba yung hindi lang puro trabaho? Well, you're working, but at least not physically you are going to somewhere. Yun talagang pinaka-reason ko talaga is yung time sa family. First is time sa family. Second is like, yung wala ka nang iniisip ba kung hindi, huwag ka nang, yung parang, hindi ka na masyadong, yun. Tapos, yung third is, yung future mo, yung halimbawa pagtanda mo, kailangan mo talagang paghandaan yung mga ganong bagay, mas lalo na pag ayaw mo dito manatili sa ibang lugar. For example, if you wanna go back home, at least, you know what? That's the best. Doon ka, uwi ka na. Day, as long as may cellphone ka lang day, may internet ka lang day, okay, you can still do your business. That is why I encourage myself. That is why I push myself because you know what? Every day that I am always walking, naisip ko talaga yun. Halimbawa, pag hindi na ako makakalakad ng masyado ng, alam mo yun, hindi naman halimbawa, mas lalo pag slippery, makakalakad ka ba dyan, day? Halimbawa, hindi na ako masyadong makakita, day. Nantipara na ako, day. Hindi na ako masyadong, yung hindi na ganun kalakas na lakaran, tapos parang, alam mo na yun mga ganung bagay. Yun talaga ang mga reason ko first is family. That's why I started the business. That is very, very easy. Very easy. Yun talaga. Excuse me. Pinupush ko talaga ang sarili ko. I encourage myself. I motivated myself
mag-start sa business na ito. And this is the digital business, online digital business, which is very, very easy. Very easy to start. Madali lang talaga siya. You don't need to be like a technology expert. Hindi, hindi ka hindi kailangan na napaka-eksperto mo ng mga teknolohiya. No. You only need a basic one. You only need how to um, like how to what's this? How to do the I mean how to those are the only basic paano uh, i-turn on, turn off ang cellphone, mga ganon. Paano mag-Facebook, paano mag-Instagram, those things. Yun lang. Tapos may cellphone ka, may laptop ka. Yeah, no need na sobra mong talagang magrikitik-tak. Ano, no, hindi. As long as you do have the knowledge of those uh, social media platforms like Facebook and so on. Okay, let's say you don't like the Instagram, or you only want the of course it's okay, like YouTube. You can do start that one. No need. That's why that some people they don't want to start because they are afraid to start because of this technology, blah blah blah. No, you have to just try it, and madali lang talaga siya. And when you are there, it's pretty easy because they are already designed. Wala kailangan magano because this business is an automation. It is an affiliate marketing and automation that is already designed. It's already um, when you are going to start, it's already designed there that you have the package of how do we call this? May nakaano na siya. Design talaga siya na hindi mo pwedeng no, naka-design na siya na ito ang gawin, ganito, ganyan. So they are already designed for that kind of system. So hindi siya well some people they ask themselves if it's you have to pakiramdam if that is really meant for you or not. But you know what? Just focus and observe your surroundings, observe the community, and you gonna love it. Very, very nice. Very nice. Yes, because you know what? If you are into this business, if you can enter, you meet all those people in this community. Oh my God, you're gonna love it. Everybody are supportive. Everybody. You are not left behind. I'm telling you. That's really the truth. Okay? So, yun lang. Yun lang talaga. At, um, yeah. Kaya yun talaga I do receive lots of frequent questions, like, but I have to take up that one the next time. Okay, so for now, oh my God, I love it. You know what? This topic, I really love it. And then our next topic is supposed to be okay. It's a secret. Okay, we have to tackle that one next time. So for now, here's the thing. There's no such thing as tomorrow, next time, or next day. If you want some changes uh, sa buhay mo, sa routine ng life mo, okay, sa lifestyle mo, if you want changes, if you want some changes, if you want um, to change your
daily routine or your lifestyle or your you have to come out from your comfort zone. There is no such thing to start today and tomorrow or next day or tomorrow or next. Start it now. Yeah, you have to start it now and see what's gonna happen. Just observe, and after that one, you have to aral for it. Okay? So that's only the thing. If you want to know more about the business, if you want to learn more about the business, kung gusto mo siyang aralin talaga, just focus. Okay? There is no such thing as tomorrow, next day, or on next day. Start it today so that you will see what's gonna be the result. And you're gonna be amazed. Believe me. Yan lang. Kailangan lang talaga yung consistency, trust yourself, trust your instinct, and yeah, be authentic. That's really the important. Okay, yun lang. So if you want to know more about the business, if you want to learn more about the business, just please connect with me, connect with us at renasoto.com, and I'm happy to help you. Okay, so if you want to know again, if you want to know more a bit about the business, if you want to learn more about the business, just connect with us, and I'm happy to help you. Connect with us at renasoto.com. Okay, so thank you very much. Thank you so much. Thank you for your time. Thank you to all my no, not subscribers. Thank you to all my followers. Thank you to all my new and my old followers. Thank you so much. This is Rina, and have a good night. Thank you very much. See you next live.